Kinabukasan, bago mag-alas 3 ng madaling araw, ay gising na sina Lino at Rosalia. Agad na silang bumaba. Naamoy na nila agad ang pagkaing niluluto nila Nanay Sally, Ninang Armin, Leandra at Julie. Wow, ang bango naman po niya, Nay. Oo anak, pero sa sasakyan na tayo kumain. Maliban sa sinangag na kanin, hotdog, longganisa at tuyo, ay nagluto rin kami ng pancake at puto para may makain ng mga bata sa biyahe. Siguradong hindi pa nila trip kumain ng kanin ng maaga. 2 termos na rin ang dala natin. Isang may laman na nakatimpla na kape at isa naman na mainit na tubig lang. Para kapag gusto ni Gabriel ng gatas, ay pwede siyang matimplahan sa almusal. Okay po, Nay. Sagot naman ni Lino. Anak, kalampagin mo na ang lahat ng pintuan. Sabihin mo na aalis na tayo. Mas masarap magbiyahe ng maaga. Tsaka, ang sabi mo, dadaan pa tayo ng San Sebastian, di ba? Opo, Nay. Oh, sige na. Kilos na ang lahat. Leandra, Julie, ilagay nyo na ang lahat ng mga iyan sa Tupperware. Ang bayong ba na may lamang plato, kutsara at mga baso, nadala na ba sa sasakyan? Hindi pa po, tita. Heto po, dadalhin ko na. Sagot naman ng dalagang si Leandra. Naging abala na nga ang lahat sa kanilang pag-alis. Alas 3:30 ng madaling araw ay nasa biyahe na sila. Si Rosalia na ang nagmamaneho habang nasa harapan ang malaking tumbler na may kape. Nasa tabi niya naman si Lino na relax lang na nagmamasid sa paligid nang nadadaanan nilang bahagi ng kalsada. Halos mahigit kalahating oras pa lang ang kanilang naging biyahe nang biglang inihinto ni Rosalia ang sasakyan. Hindi na malaya ni Lino na nakaidlip na pala siya habang nakadikit sa bintana ang mukha. Pero noong huminto ang sasakyan ay agad naman siyang nagising. Mahal, anong nangyari? Nasaan na tayo? Bakit ka huminto? Nasa San Felipe pa lang tayo. May gusto rin ang atensyon mo. Ayun o, sa harap. Kinusot-kusot ni Lino ang kanyang mga mata para makita ng malinaw. Hindi bababa sa 5 pares ng pulang mata ang naroon nakatayo sa unahan. Anak ng baboy na may nunal naman, no? Ngayon pa talaga? Kung kailan may mga kasama tayong mga bata? Sabi naman ni Mang Roland. Anak, anong problema? Hindi naman ito problema, tay. Mga nilalang lang ito na nangangailangan din ng atensyon. Tila nataranta naman si Aling Sally. Anak, anong gagawin natin? Dito na yata tayo mamamatay. Nay naman ni, relax ka lang po. Walang mamamatay sa atin rito. Pakilabas mo na lang po muna yung dala mong kumot. Tapos iipit nyo sa bintana. Para kung sakaling magising man ang mga bata, ay wala silang makitang nakakatakot. Rosalia, lakasan mo kaunti ang music para yun ang marinig nila. Nilingon ni Lino ang mga kasama. Mahimbing ang tulog ni na Gabriel, Jenjen, Buboy, Leandra at Julie. Ting, tayong dalawang lalabas. Rosalia, alam mo na ha, gumamit ka ng silencer para hindi magulat ang mga bata sa putok. Marie, kaya mo bang gumamit ng kapangyarihan mo kahit nasa loob ka ng sasakyan? Oo naman, Lino. Bakit? Anong gagawin ko? Lagyan mo lang ng harang na barrier ang sasakyan kapag may mga lumapit na nilalang para hindi na kailangan pang bumaril ni Rosalia. Tara na, Ting. Mahabang instruction pa ni Lino sa mga kasama. Sabay na ngang lumabas ang dalawa. Kuya Lino, bakit wala kang dalang itak? Magkakaya-night na lang muna siguro ako, Ting, para hindi ako masyadong mabahira ng dugo ng mga aswang na ito. Kuya Lino, baka pwedeng ikaw nang bumanat sa kanila. Back up na lang ako sa likuran mo. Tutal, kaya-night naman ang gagamitin mo, di ba? Oo, Ting, ganoon na nga ang plano ko. Mukhang ito na nga ang mga baltukan na sinasabi ni Rosalia. Ano yun, Kuya Lino? Parang mga werewolf din o taong lobo. Pero mayayaman at sosyal na version daw ang mga ito. Tingnan mo sa unahan, siguradong nakasasakyan ang mga iyan. Nagmula kasi sa mayayamang pamilya ang mga baltukan. Ang pagkakaalam ko, ganito ang marami doon sa Bohol na kinakalaban nila Magnus.
Dahan-dahan ang naglakad si Lino patungo sa unahan ng sasakyan. Nagsalita si Lino. Mga brad, anong problema? Bakit naman kayo nakaharang sa daan? Hindi pa naman naka-insure ang sasakyan namin. Wala kaming may pangbabayad sa inyo kapag nabunggo kayo dyan. Nagpapatawa ka boy kahit hindi ka naman kalbo. Amin ang daan na ito tuwing sasapit ang pagdilim. Ito ang aming hunting ground. At tamang-tama din ang pagdaan nyo. Kailangan namin ng maraming taong maipanghahanda sa gaganaping kaarawan ng aming pinuno mamayang gabi. Naaamoy ko pa naman na marami kayong kasama sa loob ng sasakyan. At marami rin ang mga bata at mga dalagang sariwa. Sabi naman ni Lino, mga taga saan kayo? Ngayon ko lang nabalitaan na may nagmamay-ari na pala sa daan ngayon. Wala ka nang pakialam kung taga saan kami. Ang mahalaga ngayon ay ang pagsuko nyo nang hindi na kayo masaktan. Nako, naunahan mo lang din ako sa pagsabi niyan. Yan din dapat ang sasabihin ko eh. Sagot naman ni Lino. Mayabang ang isang ito! Sige, sugurin nyo na sila! Sigaw pa ng namumuno sa grupo. Ay, Kuya Lino, hindi sila 5. Marami sila oh. Pagkalingon ni Lino sa may likuran ay may 4 pang nilalang ang naroon. Papalapit sa magkabilang bahagi ng sasakyan. Sabi naman ni Lino, hayaan mo, hindi sila makakalapit roon. Unti-unti nang lumalapit ang 4 na mga baltukan sa harapan ni Lino. Mabilis na nagsitalo ng mataas ang dalawa. Ermitanyo, 50% ng kyanite sa magkabilang kamao ko. Areglado, Lino! Sagot naman ng tagabantay ng kyanite sa loob ni Lino. Mabilis na nag-sidestep si Lino para mapunta siya sa gilid na bahagi ng papasugod na taong lobo. Bago pa iyon dumapo sa lupa, ay isang malakas na suntok na agad ang isinalubong ni Lino sa mukha noon. Napatalsik naman iyon paatras at makikita ang pagkadurog ng mukha at kumikisay na lang noong bumagsak sa lupa sa harapan din mismo noong tumatayong pinuno ng grupo. Ha? Sino ka? At paano mo yun nagawa? Sigaw pa noon. Ako si Lino, ang babaylan ng San Sebastian, protektor ng mga inosente at walang laban, at ang namuno sa paglipol ng mga aswang sa bundok ng San Agustin. Ha? Ikaw ang Linong iyon! Sugurin niyo siya! Sigaw pang muli noon at nauna na sa pagsugod. Agad namang nagpalabas ng 2 kyanite si Lino sa magkabila niyang kamay at tila nagsasayaw lang habang pinagtatagpas sa katawan ang mga bababangis na aswang. Sinalubong niya ng isang roundhouse kick ang aswang na namumuno sa grupo. Sapul iyon sa panga. Pagkabagsak niya naman sa lupa ay isang aswang ang malapit na sa kanya. Sinipa niya rin iyon ng diretso sa tuhod at noong mapayuko ay isang malakas na uppercut ang ibinigay niya roon at sa lakas ng pagkakasuntok na iyon ay kasabay ang pagkabali ng buto sa leeg. May isa pang papasugod kay Lino. Hinawakan niya iyon sa buhok at inikot papunta sa kanyang likuran at mula roon ay paupo niyang binali ang leeg. Kaya agad iyong binawian ng buhay matapos mabalian ang leeg. Si Tingting naman ang pinagbalingan ng 4 na mga aswang na naroon sa sasakyan. Wala kasing naging epekto ang pag-atake nila sa sasakyan dahil sa force field na barrier na ginawa ni Mariposa. Isang diretsong pagsaksak sa mukha kasabay ng pagtalon ang ginawa ni Tingting. Kaya pumasok sa bunganga ng aswang ang itak at tumagos pa nga sa likuran. Pagkalingon niya sa likuran ay magkasabay na kalmot ng 2 aswang ang naroon. Naisalag niya naman ang kanyang mga kamay pero napatalsik pa rin siya sa malayo at bumagsak ng patihaya. May isang aswang pa ang mabilis na tumalon para makumbabawan siya. Pero mabilis rin na nag-jump flip si Tingting para makatayo ng mabilisan. Kaya bago pa makabagsak sa kanya ang aswang na iyon, sinalubong niya na ng pagsaksak sa kaliwang bahagi ng dibdib. Mabilisan lang ang moves na iyon at agad niya ring binunot ang itak, sabay ikot at tinaga naman ang batok noon.
kaya napasubsob iyon at hindi na nakabangon pang muli. Susugod pa sana ang dalawang aswang kay Tingting, pero bago pa sila makahakbang ay nakita na lang nila ang pagtagos ng matatalim na dulo ng espadang kyanite sa kanilang dibdib. Wala silang kaalam-alam na nasa likuran na nila si Lino dahil naroon ang atensyon nila kay Tingting. Tinadyakan pa iyon ni Lino at isa-isang bumagsak sa lupa. "Ano, Ting? Wala na?" tanong pa ni Lino. Nagpalingalinga si Tingting sa paligid pero wala na siyang makita. "Ting, pasuyo! Hatakin mo papunta sa may talahiban sa may gilid ang mga bangkay ng mga aswang. May aalamin lang ako." Wika pa ni Lino at naglakad patungo sa unahan. Nakakalimang minuto na siya sa paglalakad bago niya nakita ang nakaparadang itim na Grandia van sa may gilid ng talahiban. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit roon dahil baka may panganib pa na nag-aabang. Payuko siyang nagtungo sa likuran at doon sumilip. Kahit papaano ay may liwanag naman kaunti ang paligid dahil sa may buwan noong madaling araw na iyon, pero papawala na rin. Wala ng tao sa loob ng van, kaya pumasok na si Lino at nag-on ng ilaw. Mukhang bagong-bago pa ang sasakyan na iyon dahil amoy pa ang bagong leather na seat cover. Mabango pa rin sa loob. Maraming alak na Jack Daniel sa sahig at nakakahang mga sigarilyo. Noong halugugin niya sa harapan ay may isang bag na may mga lamang baril pero maiiksi lang, gaya ng 38 caliber, 45 caliber at Uzi. Marami rin ang bala. Tinungo niya naman ang pinakahuling bahagi ng sasakyan. Doon niya na nakita ang dalawang black attache case. Binuksan niya ang isa. Naglalaman iyon ng mga nakapak na puting pulbos. Sa tingin niya, mga ipinagbabawal na pulbos ang mga iyon. Tapos sunod niyang binuksan ang pangalawang case. Doon na bumungad sa kanya ang bandel-bandel na pera na lilibuhin. Bawat patong ay tag-3 bandel. Tapos 6 na bandel pa lang ang hilera at 2 naman pa ibaba. Kaya kung hindi nagkakamali ng kwenta si Lino, ay 3.6 million ang kabuuang laman ng case na kanyang nakita. Napangiti na lang siya dahil malaki ang maitutulong noon sa kanyang pamilya at sa mga taong tinutulungan nila. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Tingting na may dalang flashlight. "Ano nang nangyari sa'yo dyan, Kuya Lino? Ang tagal mo hindi nakabalik eh." "Ting, may nakita akong armas, pera at bawal na pulbos." "Eh anong gagawin natin dyan, Kuya Lino?" "E di ang armas at pera ay dadalhin natin. Magagamit natin yan. Pero ang pulbos at itong sasakyan, sunugin na natin. Hawakan mo yung bag at isang case. Kukuha lang ako ng gasolina sa sasakyan na ito para may magamit akong panunog." Nakakita ng toolbox at hose si Lino sa likuran. Kinuha niya ang toolbox na iyon at inilayo muna sa sasakyan. Gamit ang hose ay kumuha siya ng maraming gasolina at ibinuhos niya sa attache case na may lamang pulbos. Sa kanya ibinuhos sa buong sasakyan ang ibang nakuhang gasolina. Saka naunang sinindihan ang mga pulbos at hinayaang kusang kumalat ang apoy sa sasakyan. Noong malaki na ang apoy ay saka na umalis ang dalawa. Bit-bit ang case na may pera, bag na may baril at isang mamahaling toolbox na kumpleto ang mga kagamitan. Lumapit si Lino sa driver seats ng kanilang sinasakyan at ibinigay ang case ng pera kay Rosalia para doon ilagay sa ilalim ng upuan ng dalaga. Pagkasakay ni Lino sa tabi ni Rosalia, ay agad nang pinatakbo ng dalaga ang sasakyan. Nagsalita naman si Aling Sally. "Anak, ano nang nangyari sa mga aswang?" tanong pa ni Aling Sally. "Wala na sila, Nay. Inubos na namin ni Tingting at sinunog ang sasakyan nila para hindi na mahanap ng kanilang mga kasama." "Salamat naman sa Diyos at wala kayong natamong pinsala." "Nay naman, di ba po sabi ko, huwag na kayo mag-aalala o magpapanik. Baka nakakalimutan nyo na ito ang araw-araw naming ginagawa ni na Tingting, Rosalia at Lolo Ino, ang maghanap ng aswang at lipulin. Kaya hindi na bago sa amin ang ganitong eksena. Kasi nga,
kami ang naghahanap sa kanila. Oo nga anak, alam ko naman yun. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nakita ko kanina. Para akong nanonood ng aksyon na palabas eh. Ang galing mo naman anak lumaban. Tsaka, paano mo nagawang sumuntok ng ganoon kalakas at nagliliwanag pa ng light blue ang kamay mo? Tapos may lumabas na 2 espada sa iyong mga kamay. Magic ba yun? Hindi po yun magic, Nay. Galing iyon sa kapangyarihan ng mutya ng Kyanite na ibinigay sa akin ni Mariposa. Siya kasi ang orihinal na nagmamay-ari noon. Kaso, hindi naman siya nagbabaylan o naging manggagamot. Kaya, ibinigay niya sa akin. Kaya iyon ang isa sa mga ginagamit kong sandata. Grabe anak, napahanga mo talaga ako. Halos magsasampu yata ang mga aswang o higit pa. Pero walang kahirap-hirap niyong tinapos. Tsaka ikaw rin Tingting, ang galing-galing mo. Kahit wala kang powers, magaling ka rin lumaban at mabilis kumilos. Sabi naman ni Lino, Nay, may powers din po si Tingting. Hindi niya lang madalas gamitin, kaya hindi rin masyadong nakikita. Ha? Ano yun anak? Bilis po galing sa mga tikbalang. At may kakayahan rin siyang manggamot ng mga karamdaman at malalang sugat. Oo nga pala no. Narinig ko nga iyon na kaya manggamot ni Tingting. Sige na po Nay, magpahinga na muna kayo. Mahaba pa ang biyahe. Naku anak, paano ako makakatulog? Panay pa rin ang kabog ng dibdib ko dahil sa napanood kong laban nyo. Di subukan mo na lang po na ikalma ang sarili mo at ituon ang tingin sa mga puno para antukin kayo. Sige anak, wika pa ni Aling Sally at itinuon na lang ang tingin sa bintana. Muli nang nakatulog ang lahat maliban kina Lino at Rosalia. Makalipas ang ilang oras ay narating na nila ang San Sebastian. Narito na tayo. Magsibaba na muna ang lahat at sa bahay na tayo mag-almusal. Kaya dali na ang lahat ng pagkain na pang-almusal. Huwag na magdadala ng kutsara at plato dahil meron naman doon. Wika pa ni Lino. Gumising na ang lahat at naglakad papunta sa bahay nila Lino. Pagkarating nila sa may gate ng bakuran, ay si Luluino na ang nagbukas. Sabi naman ni Aling Sally, Wow, Tay, ang ganda rin pala ng bahay mo rito. Akala ko ba, kubo na gawa lang sa kahoy at pawid? Oo anak, kahoy at pawid lang naman talaga ang bahay ko. Kaso, nagbago ang lahat noong makilala ni Lino si Rosalia. Si Rosalia kasi ang nagpagawa ng bahay na ito. Bilang pasasalamat niya raw noong magamot siya ni Lino. Doon na rin nagsimula ang kanilang love story. Kinilig naman si Aling Sally habang nakatingin kay Rosalia. Makikita rin kasi ang kakaibang ngiti ni Rosalia na mukhang inaalala rin ang nakaraang pagsisimula nila ng kanilang pag-iibigan ni Lino. Halina kayo sa loob. Marami ang upuan ng monoblock dito. Ilabas nyo na lang ang iba para may maupuan ng lahat. Kung hindi nyo na itatanong, si Rosalia rin ang namili ng mga iyan para raw may maupuan ang mga magpapagamot at hindi nakatayo lang habang naghihintay. Lumapit naman si Aling Sally kay Rosalia. Inakbayan ito, sabay hinalikan sa noo. Maraming salamat anak ha. Napakarami pala talaga naming utang na loob sa iyo. Hindi lang sa pagmamahal mo ng tapat sa anak ko, kundi sa mga naitulong mo na rin sa kanya at kay tatay. Wala po iyon, Nay. Pamilya niyo na rin naman ako. Kaya wala na kayong dapat ipagpasalamat pa. Salamat pa rin, Iha. Tapos lumapit si Gabriel kay Rosalia. Mami, nagugutom na ako. Gusto ko na pong kumain. Sabi naman ni Marie. Hala Gabriel, bakit kay Mami Rosalia ka pa nagsabi? Sa akin na lang sana. Sige Rosalia, ako na maghahanda ng kakainin niya. Sabi naman ni Rosalia, hayaan mo na Marie, ako na ang gagawa. Minsan lang maglambing sa mami si Gabriel tatanggi pa ba ako? Tumango na lang si Mariposa. Tapos pumasok na sa loob ng bahay, sina Rosalia kasama si Gabriel. Naabutan nilang naghuhugas na ng mga plato, mga kubyertos, at mga baso sina Leandra at Julian. Si Jenjen naman ang tagapunas ng malinis na basahan para matuyo iyon agad.
Gamit ang baong mainit na tubig ay ipinagtimpla ni Rosalia ng gata si Gabriel at binigyan ng 2 pancake na niluto ni Aling Sally. "Thank you po, Mami," wika pa ni Gabriel matapos ilapag ni Rosalia ang pancake at gatas sa harapan niya at humalik pa sa pisngi ng dilag. "Wow, ang sweet naman ng baby ni Mami Rosalia ah. Sige na, kumain ka na. Tutulungan ko lang silang maghanda ng pang-almusal namin." Wika pa nito at nagsimula ng maglagay ng mga plato sa lamesa. Ilang saglit pa ay handa na ang lahat. Nakapag-igib na rin sina Lino at Tingting ng tubig na magagamit pang hugas sa kusina. Habang kumakain sila, ay nakarinig sila ng nagtatao po sa labas. Si Lolo Ino naman ang agad na sumilip at nakita niyang sina Mang Domeng, Alfred at Mira iyon. "Uy! Kayo pala, Domeng! Halika, tuloy kayo!" "Ang daming tao ah!" wika pa ng matanda. Sabi naman ni Lolo Ino, "Domeng, Alfred, Mira, ito nga pala ang buong pamilya namin. Ito si Sally, nag-iisa kong anak. Tapos si Roland, asawa niya. Sila ang mga magulang ni Lino. Ito naman si Jinjin at Buboy, mga kapatid ni Lino. Ito naman sina Amboy at Armin, mga ninang at ninong ni Lino. Pero sa amin na sila nakatira. Matapos sunugin ng mga aswang ang tinitirhan nila at madamay ang kanilang kabuhayan." Agad nang tinapos ni Lino ang pagkain tapos lumabas. Nagulat pa si Lino nang makitang may hawak ng baby si Mira. "Uy, kumusta kayong tatlo?" wika pa ni Lino sabay niyakap si Mang Domeng at Alfred. "Ayos naman, Lino. Eto, may baby na kami, si Limuel," wika pa ni Alfred. "Wow, congrats sa inyong dalawa ha. Mukhang epektibo ang basbas ni Clea na regalo niya noong kaarawan mo, Mira." Sumagot naman si Mira. "Oo, Lino, tama ka nga. Noong sumunod na buwan lang ay hindi na ako dinatnan. Kaya agad na akong nagpa-check up at hindi nga kami makapaniwala noong sabihin ng doktor na nagdadalang tao na ako." Naluluhang kwento pa ng babae. Sabi naman ni Lino, "Kumusta naman ang usaping kaligtasan? Wala bang kaguluhan o naliligaw ng mga aswang dito?" Si Alfred naman ang sumagot. "May mga pagkakataon din, Lino, na may mga napapadpad na aswang. Pero noong magbalik rito ang mga gabay mo, yung mga tikbalang at kapre, ayun, natahimik na rin naman uli." "Saan ang lakad nyo, Lino? Bakit dala mo yata ang buong tropa?" "Sa San Pablo po, Mang Domeng. Magbabakasyon sa pamilya nila Tingting na naroon. Kumusta naman po ang kabuhayan nyo rito?" "Eto, nagsisimulang bumangon. Noon kasing dumagsa ang mga aswang, ay halos maubos ang mga inalagaan naming biik. Dadalawa ang natira. Kaya ngayon, kakabenta lang namin ng 2. Tapos bumili kami uli ng 4 na biik bagong panimula." "Ah, ganun po ba? Sige po, saglit lang." Wika pa ni Lino at saglit na umalis. Bumulong si Lino kay Rosalia at agad namang pumasok ang isa. Pagkabalik ay iniabot kay Lino ang isang bag. "Mang Domeng, Alfred, Mira, tara muna sa bahay nyo. May pag-uusapan lang tayong mahalaga." Tumango naman ang tatlo at naglakad na papasunod kay Lino. Pagkarating nila sa loob ng kanilang bakuran ay tinignan muna ni Lino ang dating bahay nila Tingting. Bulok na ang pawid na bubong. Luma na rin ang mga kahoy na materyales dahil sa tagal ng panahon at inaanay na rin. "Ganito po, gusto kong maging ligtas kayo, maging sa mga aswang man o sa kalamidad. Ipagawa nyo ang bahay na ito. Simentado na at yero ang gamitin nyo. Solidong kahoy naman ang gamitin nyo para sa main door, sa harapan. Tapos paggawaan nyo na rin ang pang double door, nagawa sa nakagrills na bakal, para 2 ang depensa. Tapos ang paligid ay pabakuran nyo ng solidong simento, at ang gate ay bakal na rin. Malawak naman ang lupaing ito. Bahala na kayo maghanap sa muhon. Tapos magpagawa na rin kayo ng malaking kulungan ng mga baboy na may bubong kahit pawid lang para hindi mainit, para makapag-alaga kayo ng maraming biik na pangbenta. Ikaw naman, Alfred, bumili ka na rin ng tricycle
para may service ka papuntang bayan. Pero bago mo yun gawin, makipag-coordinate ka muna kay Lolo Ino. Hindi naman siya sasama sa amin sa San Pablo. Magbayad kayo ng mga taong magpapatag at gagawa ng daan mula sa ibaba papaakyat rito. Nabili na namin ni Lolo ang lupain mula sa gilid ng kalsada papaakyat rito sa amin. Kaya pwede na nating paggawaan ng daan papaakyat rito. Para pwede mo na rin maiakyat ang tricycle na bibilhin mo at maipasok na rin namin hanggang sa harapan ng bahay ang sasakyan na dala namin. At kung may iba pa kayong maisip na pangkabuhayan, ay magtayo na rin kayo. Tsaka, yung bahay na ipapagawa nyo pala ha, 2 palapag. At least 4 ang kwarto sa itaas at 2 naman sa ibaba. Ha? Bakit ang dami naman yata, Lino? Kasi hindi malayong magpatira rin ako ng iba riyan. Mga katulad nyo rin na biktima ng mga aswang at wala nang matirhan at wala rin kabuhayan. Ito ang pera oh. Maging masinop sana kayo sa paggamit ng pera para mas marami tayong matulungan. Asahan nyo sa mga darating na panahon ay may makakasama pa kayo riyan na papatirahin ko. Napatulala naman ang tatlo at napaluha pa sa nakikitang mga nakabandil na pera na nasa plastic. Mang Doming, Alfred, pinagkakatiwalaan ko kayo ha. Alam nyo kung gaano kahirap kumita ng pera sa ngayon, lalo na sa ganitong sitwasyon na panay ang pagsalakay ng mga aswang. Halos wala ngang nagtatagal ng mga negosyo. Kaya gaya ng nasabi ko na, maging masinop kayo sa paggamit ng perang ito. Oo naman Lino, asahan mo, paglipas ng 2 o 3 buwan, ay tapos na ang bahay na ito. Pwede ka nang magdala ng mga bagong aampunin mo na kagaya namin. Sige po Mang Doming, dadalaw ako rito uli kapag may pagkakataon. Niyakap muli ni Lino sina Alfred at Mang Doming na may kasamang pagtapik sa likod, saka siya umalis. Pagkabalik ni Lino sa bahay ay agad niyang tinawag si Tingting. Ting, tara na sa bayan. Mamili na tayo ng pangregalo. Sabi naman ni Aling Sally, Anak, baka pwedeng bumili na rin kayo ng bigas at lulutuin natin pang ulam. Mukhang aabutin pa tayo ng tanghalian dito eh. Opo, Nay, sige po. Sagot naman ni Lino at tumalikod na. Pagkarating sa bayan ay bumili sila ng isang malaking litsyong baboy, isang kahong alak at 100 piraso ng tabako at bigas para sa bahay. Kuya Lino, 1 linggo na namang lasing ang mga tropang balete nito, sigurado. Oo Ting, ayos nga yung ganun. Deserve nila ito. Kulang pa nga ito kung tutuusin eh. Alam mo naman siguro kung gaano kalaki ang pakinabang na nakukuha natin sa mga iyon, lalo na sa oras ng laban at panganib. Sa bagay, tama ka naman Kuya Lino. Eh si Clea, ano ibibigay mo sa kanya? Hindi naman yun mahilig sa alak. Ganito, ibili mo siya ng cake, prutas at mga chocolate. Ikaw na ang bumili ha. Hintayin na lang kita rito sa sasakyan. Okay Kuya Lino, walang problema. Wika pa ni Tingting at agad nang lumabas para mamili. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 251. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.